The antidote to a fallen world, be a soul winner. Dahil ang kasalanan ngayon, palala na ng palala. Pasama ng pasama. Ngayon, dito nyo maintindihan, kaya pala ang si C.S. Philippines ganito ka-agresibo sa pagiging soul winner. Be a disciple maker. Disciples are made, not born. Jesus alone is the answer. Why we win soul? Because Jesus is the center of winning soul. Jesus is the center of disciple making. And Jesus is the author of all, leader of leaders. Because He is our chief shepherd.
When the pandemic restrictions were fully lifted in 2022, some churches returned to on-site gatherings. Yet CGS Philippines continued using the online platform. The entire church experienced true and significant growth throughout the journey of discipleship. Pastor Rami, Pastor Adel, and other leaders from different tribes stepped out of their comfort zones and decided to visit the people who were reached through online platforms. They traveled across Luzon, Visayas, and Mindanao, empowering believers and investing resources to further God's vision. New churches were established and many leaders became actively involved as missionary workers, helping plant more churches in different parts of the Philippines. In 2024, several churches were inaugurated, including CGS Philippines in Binangonan, Rizal, CGS Philippines in Molino, Bacoor, Cavite, and CGS Philippines in Bataan. The compassion and passion of the church, led by Pastor Rami and his wife, Pastor Adel, were not limited to CGS, the church entrusted to them. Their efforts extended to supporting other churches that were eager to learn and be trained in the same vision. CGS Philippines reached out to mentor churches in Batangas, Siquijor, Laguna, and other local areas. New believers have grown and developed into leaders, carrying forward the vision of the Lord. As we continued pursuing the vision, more churches will be planted, more souls will be won, and new leaders will arise. Truly, the church is not defined by its physical buildings, but by its people, who are saved by the grace of Jesus Christ. As it says in Matthew 16:18, "On this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it." The church is alive and thriving, empowered by the Holy Spirit. We declare that this year is not the end, but a continuation, a time to build a greater legacy for the generations to come. For we know that we, the Church of the Good Shepherd, not only carry the vision, but also willingly and intentionally go and make disciples and leave a legacy for the years to come. Let us continue to praise the Lord sa buhay po ng bawat isa sa atin. Come on! Praise Him. Hallelujah. Let us pray. Tunay nga, O Diyos, na wala kang katulad. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Salamat, O Diyos, dahil sa oras na ito, ipinakita mo sa amin muli kung gaano ka kadakila, kung gaano kabuti sa buhay ng bawat isa sa amin na narito ngayon. Kaya Lord, we offer today ang buhay ng bawat isa sa amin dahil you deserve all the praises. You deserve all the glory. You deserve, Panginoon, ang lahat ng mga anak mo na nandito, na nabago ang buhay, na disciple, at patuloy na sumusunod sa iyo, O Diyos. Salamat sa anniversary na ito, Panginoon, kung saan patuloy po naming nararanasan ng iyong pag-ibig, ang iyong kadakilaan sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat dahil sa mga anak mo, Panginoon, na patuloy na nagpapagamit sa iyo. Patuloy po naming sineselebrate ang anniversary ng CGS Philippines na ginamit mo lamang to change the life of every tribes, of every family, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, hiniling po namin na samahan mo kami mula sa umpisa hanggang sa matapos ang gawain ito. Because sa inyo po namin ito ibinabalik ang lahat. Sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Hallelujah.
Praise God. Woo! Sabihin mo sa katabi mo, Happy Anniversary! Woo! Come on, sige. Kamayan ninyo ang inyong mga katribo, mga kapatid. Ayan. Okay, praise God. Alright, sige po. Makakaupo na po tayo. Nakamayan mo na ba yung katabi mo? Sabihin mo sa katabi mo, Happy Anniversary. Sabihin mo sa katabi mo, napakabuti at napakadakila ng ating Diyos. Amen. Amen. So muli, palakpakan pa natin ang ating Diyos sa oras na ito. At happy anniversary po sa bawat isa. Ayan. So ngayong araw na ito, sineselebrate po natin ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa CGS Philippines. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And we are so grateful to our God, kasi ginamit ang CGS Philippines to change the life and to disciple people. Amen to that, mga kapatid. So lahat po tayo rito ay isa ng Espiritu, isa tayo ng Diyos, at isa tayo ng puso. Kapuso natin ng ating Diyos. Amen to that. Amen. So ngayong hapon po na ito, nais po natin munang i-welcome ang bawat isa. Alam ko at nakita ko kanina, ang dami na binakausap ko galing Pangasinan, iba't ibang places. At bago ang lahat, nabatiin ang bawat ating mga tribes. Ang bawat isa po sa atin. So nais po natin munang i-welcome, syempre, ang ating mga pastors, syempre sa ating church. Okay? At wini-welcome po natin, syempre, yung ating mentor sa ating church sa CGS Philippines, si Pastor Pai and Pastor Linola. Magandang hapon po and we'll welcome po sa oras po na ito. Ayan. Ang mga pastor ng CGS Philippines and headed by our pastor, Pastor Adel and Pastor Rami. Ayan. So tayo po tayo. Ayan. So magandang hapon para sa ating lahat. And of course, yung mga pastors po na nandito po ngayong hapon po na ito, ang ating mga pastor from Love Las Piñas Pastoral Movement, and headed by Bishop. Okay, palakpakan po natin si Lord. Ayan, Pastor's wife, magandang hapon po si mga pastoran po natin. Ayan, from Parañaque, magandang hapon po. And now, okay, so gusto ko sana mga kapatid, pag tinawag po ang inyong lugar, ayan, pwede po ba kayong tumayo para at least medyo ang dugo po natin ay medyo dumaloy ng kaunti. Amen to that, mga kapatid. Ready na ba kayo? Okay, mukhang wala pang kinain, mga kapatid. Okay, so tawagin po natin ang lugar ng mga galing sa Cebu. Meron po bang galing sa Cebu? Grabe, all the way from Cebu, palakpakan po natin. Okay? Taga Laguna. Pwede po bang tumayo yung mga galing Laguna? Alright. Okay, ganun din. Tawagin po natin, may taga Bicol po ba lang nang galing, Taga Bicol, all the way from Bicol. Alright. And of course, Bulacan. May mga taga Bulacan na nagmumula pa galing Bulacan. Binangonan, Rizal. Woo! Okay, thank you po. And Caloocan, mga taga Caloocan, ayan. Quezon Province, palakpakan po natin. Mandaluyong, okay. Batangas, mga taga Batangas, nasaan po kayo? Ayan, praise God. Pampanga, okay, praise God, mga taga Pampanga, all the way from Pampanga, taga Taguig. Siyempre, mga taga Cavite, ito yung pinakamalayo dito, I think. Tayo po ba mga taga Cavite? Ayan. Okay, mga taga Muntinlupa. Of course, yung mga taga Las Piñas. Pwede bang tumayo mga taga Las Piñas? Woo! Alright. Mga taga Pasig. Pasig City. Wow! Valenzuela. Amen? May taga-Agusan del Sur. Amen po ba? Nakarating po ba? Wow, praise God. Palakpakan po natin all the way from Mindanao, taga Dumaguete, taga Baguio.
Wow! And syempre, Quezon City, Antipolo, at sa iba't ibang lugar. Kung di ko man po nabanggit ang inyong places, mga kapatid, welcome po kayo. So muli, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen to that. Alright. So bago po tayo dumako sa ating core ng ating anniversary for this afternoon, ano ba yung nagawa ng CGS Philippines sa buhay ng bawat isa sa atin? No? At napakahalaga po nito kasi pwedeng ikaw ito at makaka-relate ka sa testimony na ating maririnig. Sa mga testimony na ating maririnig ngayong hapon na ito. So kung ang bawat isa po dito sa atin ay recipient po tayo ng discipleship and we acknowledge God sa buhay po natin. At ang mga leader na nagtiyaga po sa atin, nangalaga po sa atin, ang ating mga pastors na walang sawang nagre-remind sa atin. So these are one of the few lives na nabago all because of discipleship. At nais ko pong mag-concentrate po tayo, panoorin po natin ang buhay ng mga binago ng ating Panginoong Jesus sa oras na ito. Let's watch this. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Jonalyn Araniego. From Quezon Province, ako po ay nasa tribe ng aking primary leader na si Miss Annalie Albino. My life was totally broken and very chaotic po nung mga panahon na hindi ko pa kilala ang Panginoong Hesukristo. Baano ko sa pagkakautang, alipin ng mga maling relasyon at alipin ng mga maling bisyo. Masasabi ko pong wala pang direksyon ang buhay ko noon at the age of 29. An event in September 2014 happened. Nang maimbitahan po ako ng roommate ko noon sa Makati na umattend ng isang church gathering sa Las Piñas, dito nga po sa CGS Philippines. And then that time, I accepted Christ as my Lord and Savior. Year 2015 po, nang nagsimula akong magpa-disciple, tinuruan po ako kung paano mag-devotion. And that time, doon din nagsimula na nagkaroon talaga ako ng commitment at devotion pagdating sa salita ng Diyos, sa altar life ko. Nag-join na rin po ako ng cell group community. Ayan, so kumbaga yung circle of friends ko po napalitan from those worldly people na nakakasama ko before. Napalitan po ito ng mga godly people na kasama ko nga po sa cell group. Inayos ng Diyos ang buhay ko sa lahat ng aspeto. Yung finances ko, yung relasyon ko po sa pamilya ko, yung mga bisyo, nilinis at tinalis ng Panginoon sa akin. Masasabi ko na at that time, from being a liability, He makes me an asset. Naging blessing po ako sa mga tao din sa paligid ko, especially po sa family ko. Nagsimula akong magkaroon ng vision, ng purpose. Through the help of my pastors and leaders, nabuksan po ako sa pangitain. At isa nga po sa pribilehiyo na ibinigay sa akin ng Panginoon nung pinagkatiwalaan niya na rin ako ng mga laga ng kawan niya. From being a cell group leader po noon with the people of 6, talagang nakita ko po kung paano ang Lord gumilo, especially this time of pandemic. Akala ko po before ay matitigil ang vision na ipinagkatiwala ng Lord. Pero ang nangyari po ay lalo pa itong lumago. Yan. From having 6 cell group members po at that time, ito po ay minultiply na ng Lord. Ngayon po currently, meron po akong 15 leaders na pinangungunahan and 60 disciples yan under our care po sa tribe namin. Sila po ay nanggaling sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at sa iba't ibang mga bansa. From being unvaluable and being slave of sin, ngayon po, ginawa niya akong valuable child of God and disciple of Christ. Alam kong kaya din itong gawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. No, patuloy lang po tayong magkaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon
Ayan, pahalagahan po ang ating devotional life, ang ating altar life, at patuloy na sumunod. Unang-una po sa Diyos at sa Kanyang mga salita. At doon po sa mga tao na itinalaga sa atin ng Panginoon, sa ating mga pastors, sa ating mga leaders, no, na patuloy na nangangalaga at nananalangin para sa atin. Mahalin po natin ang correction, no? Be submissive, yan, be teachable, and available, and be sold out sa vision. Yun lamang po. Maraming salamat. To God be all the glory. Good afternoon, everyone. I'm Rienzo Miguel Argarin, and ang leader ko po is si Mentor Roy Henares, and we are under our primary leader, Mentor Henry Henares. And I'm Andrea Camille S. Villafuerte. Ang leader ko po ay si Mama Sai. And ang primary leader po namin ay si Miss Karina Bergante. So, yung sitwasyon ko, bago ako magpasakop sa leader ko, syempre po, since mama ko nga yung leader ko, nakikita niya talaga kung gaano kagulo yung buhay ko, paano ako nalulunod sa bisyo, ganyan. Ang panahon na yun is pumapalag talaga ako, makikita ng mama ko, nag-a-attend ako, yes, pero hindi ako seryoso kasi nga kumbaga gusto ko pang i-enjoy talaga yung mundo. So, una ko pong nakilala ang leader ko. Sa mga di po nakakaalam, bago po si Mentor Roy, ang aking leader, ang unang leader ko po is yung papa niya, si Papa Ronald. Siyempre, nag-umpisa po yung relasyon namin talagang magulo. Andun yung bisyo. Then, nakikita ko nga po siya nagse-cell group. Then, hanggang sa talagang nagiging magulo na yung aming relasyon. Hanggang sa naakay niya ako. Lubos po ang pagiging grateful ko at pasasalamat sa aking partner kasi nilapit niya po talaga ako sa Panginoon. At sa pamamagitan ng papa niya, naakay po kami. So, yung dahilan po kung bakit kami nagpasakop is, syempre, bukod sa magulo na nga kami, ganyan. And nung nagkaanak po talaga ako, na-realize ko na kailangan nga talaga siya. Kasi kung naalala niyo po, last year anniversary, di ba, ang topic po ni Bishop Ariel is about legacy. So, nung makinggan ko yun, talagang nasa inaisip ko yung anak ko na kailangan ito yung legacy na maiiwan ko sa kanya. Mawawala ako, yung kayamanan na maiiwan ko sa kanya, if meron man, is mawawala yan lahat. Pero yung salita ng Diyos is talagang mag-i-stay yan. Bukod sa na-cell group po ako, sinabak po talaga ako agad sa life class. So, una mahirap eh. Talaga ang dami kong reklamo, ang dami kong tanong, bakit ganun? Time po na yun, dumami rin pag-aaway namin, di pagkakaintindihan. Paggabay po talaga sa amin ni Papa, di po talaga siya nawala. At yung mama niya, ganun po tuwing nagkakaroon kami ng hamon sa buhay. Pag tayo suko talaga sa Panginoon, hindi mauuna yung bulong ng kaaway. Ang leader po natin, nandyan sila para po gabayan tayo. Siyempre galing na sila dun sa path na yun, kung ano man po yung naranasan nila, siyempre yun po yung kumbaga, sinabi nga po ni Mrs. Kangina, legacy. Yun yung pinapamana nila sa'yo at ginagabayan kanila dun sa right track. Wala po nung nag-undergo kami ng discipleship is iba po talaga yung kumbaga yung kapanatagan talaga, yun talaga yung nag-ano sa amin, yun talaga yung tumatak sa amin hanggang sa mula noon hanggang ngayon. Iba na yung peace ngayon na disciple na kami, nag-serve kami sa Panginoon, ganun. Kumbaga, masaid man tayo ngayon, okay lang kasi alam natin na andyan si Lord, hindi tayo pababayaan, ganyan. So, kahit na anong mangyari, ma-hospital man yung anak namin, never na talaga kaming nag-overthink. Lagi namin sinasabi na kung ano man yung plano ni Lord, alam niya yung best para sa atin. So yun po, dagdag ko lang na po ito isa sa tumatak sa akin sa sinabi po ni Pastor Ramian. Pag nag-undergo tayo ng discipleship, sa discipleship kasi marami kang babaklasin eh. Totoo. Kumbaga, nabaklas po yung pagiging pasaway ko, matigas ulo. Dito sa discipleship, natututunan po natin ano yung kalooban ng Panginoon, ano yung dapat tamang pag-iisip mo. No? Kumbaga, marami pong nabago sa ugali na kumbaga, dulot na rin po ng bisyo ko dati nung isip. So, yung po ng pagkapasako po namin, syempre unang-una na po dyan is yung umayos po yung relasyon namin. Yung relasyon po namin kay Lord, syempre mas mas naging malalim. Kaya syempre, di ba, bilang leader na rin po kami pareho ngayon. Kumbaga, andun po yung talagang weekly nasa gawain kami. Syempre po, mga pag-lead po ng cell group, mga close cell. Tutulan ko po tungkol sa pagkakaroon ng leader na gumagabay is syempre po, hindi po tayo nagbe-base sa sarili nating kaalaman. Pagkakaroon po ng leader is parang, yun na rin po talaga yung kaibigan mo, yung sandalan mo, yung masishare mo talaga ng mga nangyayari sa buhay mo. And syempre, ang pinakamahalaga dito sa lahat is yung kapag meron ka pong leader, is ipagpe-pray ka niya. Hindi Katulad po sa tribe namin, kay Mentor Bong, talagang andun yung sa una, talagang nakukulitan ako sa kanila, bakit baka ako ganun, kailangan ganito. Then ngayon, bilang cell leader na rin, legit na leader, so nakikita ko bakit ba kailangan
weekly, may paalalang ganyan na kailangan natin mag-invite, no? I-practice nyo yung OVE, no? Meron kami linggo-linggo po na vision casting. Then, katulad ko po, talagang pag ando ng Panginoong Hesus, talagang totoo po na may pagbabago sa isang tao. So yung may iwan ko po sa inyong aral or hamon is yung pagpapasa ko po ay hindi po siya sign ng kahinaan. Ito po ay disiplina. So sanayin po natin yung sarili natin na gawin ng tama kahit po walang nakakakita dahil doon po mahuhubog yung ating pagkatao. So ang aking mabibigay na aral o hamon sa pagpapasakop sa ating mga spiritual leader, no? So tandaan po natin na ang pusong marunong magpasakop ay pusong handang magpahubog. At nais po naming magpasalamat kay Pastor Rami, kay Pastor Adel, at kami po ay isa sa napili para mag-testimony ngayong anniversary at nais po namin kayong batiin ng Happy anniversary, CGS family! Praise God. At isang pribilehiyo na ating mapakinggan ang ating mentor. At bago ko po siya tawagin, napakasipag po nito ng mentor natin. Nakakarating to sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang probinsya dito sa Pilipinas. Kaya isang pribilehiyo na makasama natin siya. At masipag po siya sa mga pastor na magpastor. He is a mentor of many pastors at wala siyang pinipili na minimentoran. Malaki man o maliit na mga churches ay masipag niya itong kino-coach. Sa katotohanan nga, lahat na nakaupo ditong mga pastor ay nasa ilalim po ng kanyang mentoring. No? At napakasipag po nila mag-asawa. Actually, galing pa po sila sa Bicol kasama ni Bisa Poriel. Nag-mentor din po sila doon. At napaka-ideal po nito ng ating mentor kasi sa edad niya, hindi mo masasabi na ganun ang edad niya dahil malakas sila, pinalakas sila ng Panginoon, pareho ng Panginoon. Ang sikreto kasi ay sa pamagitan ng paglilingkod nila sa Panginoon na walang kapaguran. At galing lang siya, kararating lang niya galing Bicol. At now, talagang nandito sila para magpahayag po ng mensahe ng salita ng Diyos at direct po nating marinig. No? He is a man of God. He is a man of the city. Siya po ay spiritual father po natin at pastor ng mga pastor. At isang karangalan muli na makasama natin si Pastor Len, ang kanyang wife, nandito. At muli, tinatawagan ko po ang masipag nating pastor, our spiritual father, Pastor Efren Pai Nola. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Thank you, Pastor Rami. Isa pong kagalakan namin na makasama sa inyo. Kararating lang ho namin galing Bicol. Pero sabi ko, Pastor Rami, hindi kita matatanggihan dahil sabi ko, it's an honor na makasama ko po. Pastor Adel, thank you very much. Sa mga primary ni Pastor, you are chosen to do the Lord's work. Sa mga taga Las Piñas, we thank you for your presence sa umagang ito. Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon sa... Church anniversary is not all about replacing what you have done for the former years. Marami mga churches, pag nag-anniversary, pinapalitan nila yung mga bagay na dapat palitan dahil hindi ilan lang kung ano ang priority sa simbahan. The church is not one event of this anniversary, but it's all about growing and doing the vision continuously. Marami nagsasabi, Pastor, may edad ka na. Bakit ngayon naglilingkod ka pa? Naniniwala ako sa longevity. Kasi kapag ikaw ay
may edad na at naglilingkod ka pa. Ang susunod doon, legacy. You cannot attain legacy unless wala kang longevity pagdating sa paglilingkod kay Lord. Pwede na kami magpahinga ni Ate Lynn eh. Pero bakit kami hindi humihinto? Mahirap pong ang ating bansa, ang mga kabataan ngayon ay mahirap silang baguhin kung wala silang nakikitang nagbabago. Longevity is very important because if the new generation will not see the old people serving the Lord, there will be no legacy. Kaya mahalaga itong sinasabi ko na kung kayo ay may edad na at may senior, magpatuloy kayo maglingkod dahil hanggat may nakikita ang mga kabataan na naglilingkod sa Panginoon, yan ay kanilang babaunin up to the 4th generation. As a matter of fact, galing kami sa Bicol na mga maliliit na simbahan, matatas ang puso mo dahil sa kauhawan nila na lumago ang simbahan. At napaka-blessed ng CGS dahil you are all leaders here. To become a leader is a choice. Pinili ka ni Lord dahil pinili ka ni Lord. Wala nang iba pang dahilan. Kaya the church anniversary na katulad dito means greater things to come to CGS and all cell groups. Alam ko marami pang mga malalaking bagay na darating sa simbahan ninyo. Narating ninyo ang iba't ibang lugar, pero huwag na inyong titigilan ang paglilingkod kay Lord sapagkat ako naniniwala, walang legacy kapag walang mahabang paglilingkod kay Lord. We still have 100 million people to reach out. Hindi ko tinitignan ang gulo ng bansa natin. Kaya tayo nagkakagulo dahil alam ko merong gagawin si Lord na malaking bagay sa ating bansa. It's not the negative side of it. Kaya po nagkakaroon ng ganito sa ating bansa dahil niyayanig na ni Lord ang bawat syudad, ang ating bansa para sa darating na malaking pagbabago sa buhay natin. That's why growth of the church is our mandate. Wala tayong ibang mandate kundi palaguhin ang simbahan. At yan ko nakita si Pastora Rami at ganun din si Pastora Adel na hindi sila tumigil hanggat hindi nila nakikita na lumalago ang mga simbahan. Church don't grow because it's lacks something na hindi ginagawa. Nagtataka kayo, maraming mga pastor masipag, pero hindi lumalago ang simbahan. Maraming mga pastor na nakikita ko sa iba't ibang lugar, napakasipag. Gumagawa naman ng tama. Bakit hindi lumalago ang simbahan? Ang dahilan kung bakit sila lumalago at hindi lumalago, meron 3 bagay na hindi nila ginagawa. Kapag itong 3 bagay na ito hindi mo ginagawa, kahit magpakasipag ka, walang mangyayari. Bakit ko sinasabi ito? Nangyari sa simbahan ko at nangyari sa buhay namin. Isa ako sa mga pastor na masipag. Wala pa ang G12 vision kung saan na ako nagpupunta. Pero tandaan natin, sa kasipagan ko walang nangyari. Hanggang sa dumating ang vision ng Panginoon. At naniniwala ako dahil sa vision ng Panginoon, ginawa ko lang yung 3 bagay at alam kong ginawa ni Pastor Rami at ang mga leaders na nandito, kaya kayo lumago ng ganito. First, ang church ay lalago kapag ginagawa mo ang tinatawag na training leaders. Huwag na huwag kayong aasan lalagong simbahan kung hindi ho kayo nagtitrain ng leaders. Kung hindi kayo nagbibuild ng leaders, ang paglago ng simbahan ay hindi nakasalalay sa lokasyon. It's not the location, but it is the connection. You need to be aware na kapag ang simbahan hindi nagbibuild ng leaders, hindi po yan lalago. At kayo, ang alin? Ang tinatawag na ebidensya na kayo ay gumagawa ng leaders. Nakita niyo mga nag-testimony,
Yan ang mga leader na yan. Dahil naniniwala ako na ang mga leader, kapag nagtitrain sila ng leaders, lalago ang simbahan. Pangalawa, you need to what? To disciple the disciple maker. Hindi lang nahihinto sa discipleship. Kinakailangan mag-build tayo ng disciple maker. Kapag ang disciple maker ay nangyayari yan, up to the next generation, meron kayong tinatawag na legacy. Kasi kapag hindi po ginawa ng simbahan ito, at hindi ginawa ng pastor ito, kahit anong sipag, kahit anong galing ng pastor, hindi lalago ang simbahan kung hindi ka magtitrain ng leader at kung hindi ka gagawa ng disciple maker. It's not all about just disciple. You need to what? To make disciple maker. Disciple is not a class. Disciple is not a training. Because disciple is life. Buhay po ito. Hindi ito pinag-aaralan. Hindi ito mga series ng mga lessons na ginagawa ng maraming mga tao na nagle-lesson sila pero walang nangyayari. Bakit? Because discipleship is not a lesson. It is life. Kaya ang binapasa mo rito ang buhay mo. Para lumago, we need to unlearn to learn. Hindi mo kinakailangan matuto ng you need to unlearn. Kaya maraming mga pastor hindi lumalago dahil ayaw magpa-mentor. They don't want to be unlearned. You cannot learn unless you unlearn. That's why he said here na ang pagdi-disciple ay napakahalaga. Kaya ito, tatlong ito, kaya kayo lumago, kaya lumago ang CGS dahil dito sa tatlong ito. You train leaders, you make disciple makers, at yung pangatlo, you have what? You need to, leading cell. Kaya mahalaga itong sinasabi ko po sa inyo para lumago ang simbahan. Kaya ngayon, pagpasalamat natin ng Panginoon dahil ito ang ebidensya ng paglago. Amen. Salamat sa napakatipid na amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Pambira, yan o. Oh. Kaya, sabi mo nga sa katabi mo, hawakan mo yung nasa kaliwa. Sabi mo, kapatid, sumunod kayo sabi ko, kapatid, you are a leader. Sa kanan, sabi mo, kapatid, I am a leader. We need to see that hindi ka magiging leader unless you excel in discipleship. Amen. Tingnan natin yung verse. Tingnan niyo yung verse, ha? Ang sabi ng verse, ganito. This 12, sino yung tinutukoy? 12. Right? Alam niyo, this 12, Jesus sent out with the following instruction. Anong instruction? Mahalaga ang instruction. Kahit sabihin mo na ikaw ay, alam mo lahat, once na wala kang instruction. Kaya sabi ng Bible, I will instruct you, I will teach you, I will counsel you. Kinakailangan natin ng instruction. Ang Biblia po ay ina-applyan bago tinuturo. Hindi po pwede nating ituro ang hindi natin ina-apply. And then he said, do not go among the Gentiles or enter any town of Samaritans. Go rather to the lost sheep of Israel. As you go, proclaim this message, the kingdom of heaven, what? Heaven has come near. Let us start with excellence. Ang vision, nagsimula tayo sa walang pera. Pero, ang vision hindi magtatapos sa mayroong pera. Ang vision magtatapos kapag nakumpleto na ang iyong ang ipinagagawa ni Lord sa atin. Marami nagsabi, Pastor, si Mateo ba may 12? Nasa Bible ba? Salamat, hindi kayo nagbabasa ng Bible. Si John ba? Meron 12? Si Bartolomeo ba? Meron 12? Wala. Sabi niya, bakit na nag-G12? O sabi ko naman, ganito.
Meron ka ba mababasa sa Bible na si Mateo walang 12? May mababasa ka ba sa Bible na si Bartimeo ay walang 12? Oh, wala pa lang mababasa. Tumahimik na tayo. Tama? Pero si Jesus may 12. Oh, yun na sinusunod ko, hindi si Mateo. Amen. Kaya hindi, wag niyo sundin si Mateo, wag niyo sundin si Pedro, wag niyo sundin si Pablo. Si Jesus Christ ang sundin niyo dahil meron siyang 12. Sabunutan mo yung katabi mo, 12! Wala ka. Kung sino-sino binabanggit mo, si Judas ba raw, may 12, buti na, walang 12 si Judas, kundi 12 Judas yan. Huwag natin masyadong alin. Alam nyo, ang 12, magandang numero yan. Amen. Kita mo, kaya meron 12 buwan para maganda yung panahon. Kaya nga may 12 oras sa umaga, sa gabi, para i-manage ang alin? Ang oras. Tama? Yan 12, hindi yan pinagmamalaki. Pero, sinusunod yan. Huwag mong gayahin si Mateo. Walang 12 yon. Ang gayahin mo, si Lord. Sabi mo, gayahin mo man gani si Lord. Pag hindi mo ginaya si Lord, huwag mo na. Kung sino-sino ginagaya mo sa Bible eh. Amen. Hallelujah. Kaya nga, minsan ang simbahan hindi lumalago, hindi si Satanas ang dahilan. Totoo yun. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong pagbintangan si Satanas. Sabihin mo. Kaya hindi lumalago ang simbahan, si Lord na ang humahadlang. Amen. Pag nakita ni Lord, yung simbahan na yan, hindi nagaling, hindi nagdi-disciple. Yung simbahan na yan, hindi nagtitrain na leader. Sasabihin ni Lord, huwag ka na pumunta dyan. Dito ka na pumunta sa simbahang meron discipleship. Huwag niyo sisisihin si Satanas. Minsan si Lord ang humahadlang na dahil hindi niya alam at nalalaman pala niya na yung taong yan, kapag nasa simbahan mo, hindi lalago dahil walang discipleship. Salamat sa kapirasong palakpak. Kaya wag ka tataka bakit ang tao nasa victory. Ito pinadala ni Lord eh. Kasi yung simbahan mo, hindi naman victorious. Tama? Ang totoo niyan, hindi si Satanas ang may gawain niya. Minsan si Lord na nagsasabi, dito ka sa CJS. Saan gusto mo? Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi, gusto ko sa Dasmariñas. O doon ka. Pastor Ray ba yan? Happy birthday. Kaya yun ang sinasabi ko. Kala mo, hindi kita sinusubaybayan, ha? Katatapos na nga yun si June, eh. Kaya katandaan natin, lahat tayo alin. Ang simbahan, lalago yan kapag nakikita ni Lord, nagdi-disciple kayo. If you are making disciple maker, magpapadala si Lord ng kaluluwa dyan. At yun ang isa sa nakita ko. At alam nyo ba ang ginagawa ni Satanas ngayon? Kapag nakapasok na yan sa simbahan ninyo, gagawin ni Satanas dyan, religious people. Yan ang kaaway ng simbahan. Mga religious people. Religious people, merong religious spirit. Ang religious spirit yan na nagpapalala na simbahan. Kaya nga, kapatid, it's more on relationship. Amen? It's not religion. Kaya yung word na covenant, very important. Kanina umaga, kahapon na umaga, ginising kami ni Bishop Oriel. Hoy, gising. Bakit? Meron ako sasabihin sa inyo. Maga, wala, yung mag-asawa, si Pastora Geraldine, walang tigil ng,
Biro mo, 5 hours kami ngayon, bumabiyahe, 5 hours na mentoring. Walang tigil. Kaya nga nung panahon yon, sabi ni Bishop, alam nyo, sabi sa amin, kayo, siyempre, siya yung leader namin eh. Huwag niyong kakalimutan ang salitang covenant. Ang covenant, sacred yan. Ang covenant that is divine. Kaya ginamit ang covenant nung panahon ng araw dahil ang Diyos ang nagbibigay ng covenant, hindi tayo. At ang faithfulness na hindi galing sa Diyos, controlling yan. Kaya hindi lahat ng faithfulness tama. Kapag ang faithfulness mo hindi galing kay Lord at yan ay galing sa iyo, magkakaroon ng manipulation. Kaya sabi ng Panginoon, kinakailangan ng covenant. And what do you mean by covenant? Ang mga Hebrew nung araw, hindi nila ginagamit ang word na covenant. Dahil ang covenant, sacred yan. Ginagamit yan nung araw sa New Testament, covenant between the rabbi and the disciple. Kaya kapag ang disciple maker at yung disciple, merong covenant yan. At kapag alam nyo ang covenant, hindi ka nahihiwalay sa leader mo. I've been in the ministry for almost 40 years. Wala akong alam na nagpaalis ako ng leader. Ako ang inalis. Pero yung magpaalis ka ng leader, wala kang karapatan dahil may covenant yan kay Lord. Ang problema, kapag walang covenant ang disciple at ang disciple maker, mag-aawa yan, magsisiraan yan. Kaya magugulat ka na lang, lumipat na sa ibang alin, sa ibang mentor. Di ba? Biro mo nagpapamentor ka, di nandito ka sa CGS, ang mentor mo nasa ibang simbahan. Anong klase yun? It's not the location, it is the connection. Yung iba nagpapadisciple doon sa mga author ng libro. Kilala ka ba nun? Ang discipleship, buhay. Hindi material sa ipinapasa mo, buhay. Hindi po pwede yan na yung nalalaman mo, ipapasa mo. Buhay yan, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, buhay ka pa. Biyala ka. Ayaw ka pa magpa-disciple, ang tigas na ng ulo mo. Sino rito parang nag-iisip na papalitan na niya yung disciple niya? Huwag kang meron ka ba nakita nagpapalit ng tatay? Sabi nga nung anak, ang hirap magpalit ng tatay, di ba? Kahit yung tatay mo, kasi masama, tatay mo pa rin yan. At mahirap din magpalit ng anak. Eh bakit marami? Kasi hindi nila naiintindihan yung covenant. Hindi ba alam sa Bible? Mahalaga ang covenant. Dahil unang-una, merong binanggit sa Bible, sana makita ko. Ano mo nga yung numbers? Gusto ko yung tingnan nyo bro. Nag-uumpisa, hindi pa ako nag-uumpisa, wala pa ako sa outline. Okay. Hinabaan nyo rin lang kanina, habaan ko na rin. Okay. Numbers. Chapter 18. Bro, pwede ba yun? Numbers 18. Verse 19. Okay. Tingnan ninyo ito ha. Mahalaga ito.
These 12, hindi pa pala nababago. Paano nababago yun? Kasi gusto kong maliwanagan natin ito Numbers. Sabi niya, chapter 18, verse 19. Okay, ready na kayo? Siguro nababasa ito ng mga pastor Pero minsan iba-iba rin. Hindi nyo ba nabamalaya kapag binasa mo yung Bible, iba yung binasa mo nung isang taon, pag binasa mo ulit, iba na naman ang revelation ni Lord? Amen. Sige, nararamdaman mo yan. Okay. Pero bago basahin ko na. Whatever is set aside from the holy offering and the Israelites present to the Lord, I give to you and your sons and daughters as your perpetual share. It is an everlasting covenant of salt. Nung araw, kapag nag-covenant si Lord, dapat may asin. Covenant of salt. Ano ibig sabihin ng salt? Pag sinabing covenant of salt, preservation yan. Yung relationship na kailangan preserve. At ang Diyos lang ang nagpe-preserve niyan. Kaya mahalaga yung asin. Kahit anong asin kaysa pink, red, white salt. Ang asin nung araw mahalaga. Alam mo, tinuro sa amin yan. Sabi ko, grabe Kita mo, ang asin mahalaga. Bakit pa ang asin? Ang ibig sabihin ng asin, kapag nasisira, broken na, diba? Ilalagay mo sa asin, minsan tumitibay. Yan nagpipreserve yan Kaya ang relationship na walang covenant kay Lord, at walang asin, pag nawawasak ang relasyon at hindi covenant of salt, nadudurog, nalulusaw. Covenant, kapatid. Huwag niyong basta-basta binabanggit ang covenant. Ang covenant, sacred yan. Kaya yung asin, kaya nung araw, yung rabbi, mag-ikakain ng asin yan. Pag yan ay kumain ng asin, ibig sabihin, covenant yan. Hindi po pwedeng mag-away man kayo. Pero kapag may asin, unti-unti alin-alin, nabubuo ulit ang relasyon because of the salt. Nung araw, ang pera nila ron, asin. Pambayad nila, asin. Ganong kahalaga ang asin. Kaya sabi ko nga pag ako nagkasal, wala na yung kandila, wala na yung alin. Yung aras, asin. Kumain kayo ng asin, mag-asawa, and that is a covenant. Hindi ako nagbibiro. Ipaliwanag ninyo, ang covenant of salt is very important in any relationship. At kapag kayo, yung 12 ninyo, kumain din kayo ng asin dahil hindi kayo pwedeng magpalit ng mentor. Kaya nga, kapatid, napaka-bless nyo. Ngayon ko lang pinreach to Hindi ko pa pinipreach sa simbahan namin. Kasi impartation ng aking leader Kaya sabi ko, Lynn, pagdating natin sa bahay, mag-asin tayong dalawa. Symbolic lang asin Kala nyo, nagbibiro. Tignan mo yung asin sa Bible. Baka mapakahalaga po nun Okay. Mukhang sabi ni Lord, nawawala ka na sa outline mo. Pasubmit ka pa ng outline mo ito na outline ko. There are two simple advice on how to achieve more years to come to CGS. You like this? Paano nyo ma-achieve ang excellent? Alam mo, excellent, mahalaga ito. Hindi lahat ng excellent maganda. There is another side of excellent. Remember this, pag nag-excel ka, ang excellent, kapag ikaw ay excellent, tapos in-idolize mo excellent mo, it will become a negative.
pag ginus mo na yung pagiging mahusay mo, mahirap ka na magpasa at mag-delegate ng trabaho. Wala ka ng tiwala. Kasi ina-idolize mo na yung husay mo, yung galing mo. Kaya ang excellent, pag walang relationship, pag walang covenant of salt, mahihirapan po tayo yan. Kaya ngayon, 2 simple advice on how to achieve more in the year to come in the life of CGS. Number 1, excel continuously. That's number 1. Okay, nilagay ko yan. Yan. Excellent is continuous and not just one time. Hindi excellent yan, continuous yan. Allow God to evaluate us first before we evaluate our performance for the year. Hayaan mo munang i-evaluate ka ni Lord bago mo i-evaluate ang performance mo. Kinakailangan si Lord, magpa-evaluate ka kay Lord. Always give God all the credit. Kapag kinuha mo lahat ang credit, mangyayari kang katulad kanino? Ni King Solomon. Alam mo yung panahon ni King Solomon, walang gera. Walang gera yan. Hindi katulad nung kay David, puro gera. Pagdating kay Solomon, walang gera. Pero hindi niya alam, unti-unti siyang gumagawa ng gera. At ang alin, ang gera nasa loob ngayon ng pamamahay niya, hindi na sa labas. Kaya kita mo, ang bawat bahay niya, meron ng idol. Meron ng Diyos-Diyusan. Gumagawa siya ng war within his family. Kaya kita mo, hiningi ni Solomon wisdom. Huwag mo hingin ng wisdom. Pag ang wisdom, hindi nagkumpisa yan kay Lord, magiging bobo ka. Sayang si Solomon, matalino at naging bobo. Dahil hinayaan niya ang libu-libong asawa na hindi niya alam yung mga asawa niya, merong kanya-kanyang idol na nilalagay sa bahay niya. Hindi niya namamalaya na meron na palang Diyos-Diyosan sa pamilya niya. Meron na palang Diyos-Diyosan sa lahat ng paligid. Hanggang sa malay-malaya niya, wala na siya kay Lord. Huwag kayong gumawa ng gera sa pamilya ninyo. Kapatid, excel continuously. Huwag kang magaling pag Lunes, pag Biyernes, hindi ka na magaling. Huwag kang magaling sa opisina, pagdating sa simbahan, hindi ka na magaling. Mag-excel ka tuloy-tuloy. Allow Him to move in your life. Hayaan mo ang Diyos kumilos sa buhay mo. We are excellent because of God, not because of you. Huwag mong kukunin yung alin. Huwag mong kukunin yung glory. Kaya kapag kinuha mo yung glory, sabi ng Panginoon kay David, hindi ka maggagawa ng templo dahil marumi ang iyong kamay. Kapatid, once na tinanggap nyo yung glory, iba po ang mangyayari sa buhay natin. Pangatlo, excel communicably. What do you mean by communicably? Excellence is contagious. Once you become an excellent person, your 12 will become excellent. Jesus had 12. When God captured your heart, excellent is possible in all your ways. Hayaan mo i-capture ni Lord ang puso natin in order for us to excel. Nakakahalaga po ito sinasabi nito. Bakit kayo nag-excel? Because of God. Balik ng balik talaga kay Lord. Now, there are 3 points to meditate this excellent. Okay? Are you ready for this? 3 lang po ito. 3 points. Okay? Number 1, be in the right place. Amen. Kung gusto mo mag-excel, dapat nasa tamang lugar ka. O, sabi mo sa katabi mo, hawakan mo. Kaliwa. Sabi mo. Sumunod kayo sabihin ko, kapatid,
Sabihin mo, may kaliwa, kanan yan kaliwa. Kaliwa lang, di alam. Sinabi ng kaliwa, hiwakan yung kanan. Paano tayo mag-e-excel yan? Ito, nalimutan ko na tuloy sasabihin ko. Sabi mo, kapatid, nasa tamang lugar ka. Kasi nasa CGS ka Amen. Palakpakan natin si Lord. Alright? Amen. Kaya nga sabi nung verse 5, these 12, Jesus sent out with the following instruction. God will meet you in the right place. Hindi ka tatagpuin ni Lord sa maling lugar. Because, kung ikaw ay tatagpuin ni Lord, minsan hindi kanya tinatagpo sa quiet time Sa cell meeting, hindi kanya tinatagpo. Minsan tinatagpo kanya. Pag down na down ka na, diyan kanya tatagpuin. Siguro alam niyo po yan. And the right leader will meet you in the right place. Kung tamang leader ka, imimit ka ng leader mo sa tamang lugar, could be that your cell group. A right leader give you the right instruction and right counsel. Nothing will be wasted when we listen to God's instruction. Walang masasayang. Check the source of your wisdom. Wisdom is good, but check the source of your wisdom. Baka hindi na galing yan kay Lord. Kawikaan, Kapitulo 16, 1 hanggang 3. Ayan na pwede bang liitan mo pa? Hindi ko mabasa Ano sabi doon? Nasa tao. Basahin na natin. Tingnan ko kung sino malinaw ang mata. Gano'n. Para tayo na kayo. Nasa tao ang pagpaplano, ngunit ang Panginoon ang nagpapasya kung magaganap ito o hindi. Sandali, hindi pa ako tapos. Ano na? Nasa tao ang pagpaplano, pero ang Panginoon ang magpapasya kung magaganap ito. Hindi porke pinlano mo, mangyayari. Huwag mo gamitin yung Jeremiah 29:11, iduktong mo rito, mali. Si Lord pa rin. Kung magpaplano ka mag-asawa, si Lord ang magpapasya kung magiging matandang lalaki ka at matandang babae ka. Ang maniwala ko, ang akala ng tao'y mabuti ang kanyang mga ginagawa. Ngunit sinusuri ng Panginoon ang tunay na hangarin niya. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang gawain mo. At magtatagumpay ka sa iyong mga plano. Yang palakpak ninyo, walang kaplano-planong purihin si Lord. Yung may plano. Amen. Hallelujah. Yung iba plano ng plano. Kala niya, yung plano niya, Panginoon, iiyak pa yun Mangyari yung pa. Hindi. Uy, sabi ng Panginoon, ako magpaplano. Ako ang magpapasya sa plano mo. Ang masakit na karanasan ay yung hindi ka natuto sa iyong maling karanasan. Yun ang pinakamatindi. Kaya nga, do not be surprised if we have correction to be made these coming years. Expect correction. Pag kinorek ka ng leader mo na may pagmamahal, tanggapin mo. Pangalawa, ano yung una? Be in the right place. Pangalawa, be with the right people. Amen? Ang sabi rito sa be with the right people, go, sabi doon sa verse, go rather to the lost sheep of Israel. Pumunta ka sa mga nawawala. Huwag mong puntahan yung nagwawala. Yung nawawala, yung iba nagdadala ng kaluluwa, nagpupunta sa ibang simbahan Hindi. Go to the right people.
Those who don't have relationship with the Lord. He does not want us to go with wrong people. Do not be afraid to those who make chances for the Lord. Okay? Yung mga sumama ka sa mga taong meron kang matututunan. Please, wag na kayong sumama doon sa taong wala kang natututunan. Maahawa ka. Tingnan mo yung katabi mo. Kung talagang may matututunan ka dyan. Tingnan mo. Mukhang wala akong matututunan sa'yo, bro, ha? Sino? Bakit ako lumago, brother? Alam mo bakit ako lumago? Sumasama ako sa taong kahit ayaw ako, at kapag siya ay alin, meron akong natututunan, sunod pa rin ako na sunod sa kanya. Kasi kahit itinataboy na ako, mas ka na po hindi, may natututunan ako sa iyo. Ngayon, kung wala kang natututunan, sama ka pa ng sama dyan, ayoko na magsalita, magalit na kayo sa akin. Mahirap sumama sa mga tao na sila lang ang tama. Salamat sa tatlong amen, amen. Ayoko sumama sa mga pastor na sila lang ang tama. Gusto ko sasamahan yung mga pastor, yung mga taga Las Piñas, umpisa kay Bishop, yan sa mga yan. Kaya gusto kong samahan yung mga yan eh. Hindi ko naman sinasabi, ayoko samahan yung mga taga Parañaque. Hindi lahat na rin yun. Pero tandaan nyo ha, tandaan natin ha, who are the wrong people? Ito yung mga wrong people, mga haters. Because ayaw kanila. It create havoc sa inyong buhay. Kaya ang lost people, dun sa mga taong walang relationship here. Sa June 12, dali natin yung mga taong walang relasyon kay Lord. Dahil ito ay malaking gawain ng Panginoon. Sa Luke chapter 19 verse 41 says, "But as he come closer to Jerusalem, he saw the city ahead. He began to weep." They criticize. Sometimes, they will criticize you. Pero huwag kayong malungkot. It's okay to criticize you, but don't take it personally. Okay ka lang i-criticize, huwag mo lang kunin personal. Huwag mong personahin na Because especially, when you are doing what God wants you to do, hayaan mo nang ikaw ay criticize. Yung ayaw sa'yo, hayaan mo na sila yung ayaw sa'yo. Pero yung may gusto sa'yo, pero hindi lahat na may gusto sa'yo, tama. Kaya ka lang niya gusto, may makukuha. Iwasan yun. Do not go to the people, those who are already convinced. Amen? We need to what? To go to the people who are what? Who are lost. Third at huli, be sensitive to what you say. Ingatan mo ang iyong sinasabi. Bago ka magsalita, isipin mo muna. Sabi rito sa verse 7, as you do, proclaim this message, the kingdom of heaven has come near. Proclaim this message. Be sensitive to whatever you will proclaim. This church, your church, is always being criticized. Okay lang yan, kasi merong nakikitang maganda sa inyo. What we have learned is to pursue what God wants you to do. At ang masakit sa nangyayari sa bansa natin, ang daming tao na ang galing gumawa o kumita para gumanda ang buhay, pero hindi naman gumaganda ang buhay nila. Tandaan ninyo, pagandahin yung buhay ninyo dahil kay Lord. In Galatians, choose whom you want to please. Sino ba binibigyan mo ng please? Si Lord. Amen? Kaya nga sabi niya doon sa Galatia 1:10, nabigay ko ba yon? Sabi niya sa Galatia, huwag ninyong isipin na ang nais ko ay malugod sa akin ng tao. Hindi, ang nais ko ay malugod sa akin ng Diyos. Kung ang kalugod-lugod ng tao ay hinahanap ko, hindi ako tunay na lingkod ng Panginoon. Kung hinahanap mo lang ang papuri ng tao,
hindi ka kunay na lingkod ng Panginoon. Choose your audience. Talk about the kingdom of God, not the mission you will build. Your mission is the church. Your mission is not outside the nation. Because I believe, ang taong may track record ay hindi na off track sa buhay. At yun ang isang bahaging gusto ko inyo. Keep on praying. Keep on working. We lost people, but never na malungkot ka. Dahil maari yung taong yan. Dahil alam nyo, yung value ng tao, mahalaga yan. Ang tao ay merong value. Kita nyo si Ruth, ang sabi ni biyanan niya, ano sabi ng biyanan ni Ruth? Kilala niyo ba si biyanan? Si Naomi? Sabi niya kay Ruth, she is more than 7 sons. Ano sabi ni Elkanah doon sa asawa niya? I am more than 100 man. Ano sabi ni King David nung gusto niya lumaban? Ano sabi na kanya ng kanang kamay niya? Huwag ka nang sumama dahil ang katumbas mo ay 10,000. If you're leader, you have a value. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Taas mo ang sarili mo. At si Lord ang maluluwalhati. Be always inclined. Sumandal ka kay Lord. Pumaling ka kay Lord. Replace the old one to a new one. And how to grow excellency. This is my conclusion. How you will apply this. Number 1, go to the presence of God. You want to be an excellent person? Go to presence of God. Pangalawa, replace the old one with the new one. Yung dati mong buhay, palitan mo na. And pangatlo, offer sacrifice for the Lord. Sacrifice will help your faith grow. And lastly, work with the Lord. Sabi mo sa katabi mo, remember, grow. Ano ibig sabihin ng grow? Go to the presence of God. Replace the old one with the new one. Offer sacrifice for the Lord and work with the Lord. And you will grow. Amen? Mahalaga po ito. Go always to the presence of God. Huwag kayong hihiwalay kay Lord. Yung covenant ni Lord na binigay sa inyo, huwag ninyong pabayaan. Let's all stand. And let's pray for the God of covenant. Ating ina. Let's all bow down our head. Tayo po'y manalangin. Thank you, Lord. Thank you for this 4 years of face-to-face celebration of anniversary. For the past 4 years, nakikita namin dumadagdag ang mga bilang ng mga leaders. Lord, we just want to say thank you. We're being inspired for the CGS Philippines. Lord, they are not just a church. They are a growing church. Maraming salamat dahil dinala mo ang mga leader na nandito. Lord, forgive us. Minsan, Panginoon, yung relationship namin, hindi namin napapahalagahan. Hindi mahalaga yung relasyon namin sa iba, kundi yung relasyon namin sa iyo because you are a God of covenant. Lord, thank you for this covenant na hindi mo kami iiwanan. Hindi mo kami pababayaan. And this is your covenant to us. Lord, thank you
for each leader who are here. Lord, gawin mo kaming covenant people of God. And through our leaders, Lord, and to our pastors, hindi kami gagawa ng covenant. Ikaw ang gumagawa ng covenant. And let the salt of covenant happen to us. Na walang masisirang relasyon at walang mabubulok na relasyon. Dahil merong asin. Maraming salamat po. At ang mga leaders at ang kanilang mga dinidisciple, you will preserve their relationship. Lord, we commit to you the years to come na ang CGS will not just grow, it will expand. Magre-reach out ng maraming mga tao. And Lord, sa susunod na sila'y magsiselebrate, dadalhin mo sila sa isang malaking lugar na kasing laki ng Cuneta Asodom, na yung mga leaders na yan mag-iipon-ipon. And I declare this, Lord. Lord, gusto kong tawagin yung mga seniors na nandito na, can you come forward? I wanna pray for you. Kayo mga senior citizen, come on. Sige po. Come on. Huwag ko kayo mahiya. Huwag kayo mahiya. Pag-pray mo na. Kasi sa simbahan, senior citizen, mga seniors. Okay. Palakpakan mo natin ang mga seniors. Sige po, marami pa. Huwag niyo itulak. Ang hirap na nga lumakad eh. Tinutulak mo pa eh. Huwag mo tulak. Okay. Mga seniors. Okay. Alam niyo, hindi porke senior ako, 71 na ako ngayon eh. 71 na. Pero alam mo, malaki respeto ko sa mga senior na hanggang ngayon naglilingkod kay Lord. I salute you. Yung longevity na pag utal na tuloy ako eh. Longevity na sinasabi nating mahabang panahon ng paglilingkod. Huwag na huwag kayong mapapagod ng paglilingkod, kundi walang makikitang halimbawa ang mga next generation. I appeal to you. Keep on serving the Lord. Nanay, keep on serving the Lord. Tatay, keep on leading. Dahil ang kasunod niyan, legacy. Maraming salamat po. Huwag kayong titigil dahil ang mga next generation tinitignan tayo. Kung wala silang nakikitang kokopyahin, hindi ho sila magtutuloy-tuloy. Nakasalalay sa atin ang paglilingkod ng mga next generation dahil nakikita nilang naglilingkod kayo sa Panginoon. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ang hindi gumalaw, papanaw. Huwag niyo sabihin matanda na ako, wala. Habang tumatanda ka, tumitindi ka dahil kay Lord. Amen. Okay, can I pray for you? This anniversary, I dedicate it to the senior citizen. Na naway hindi lang 20%, maging 30% ng inyong ano. Anyway, let's pray. Heavenly Father, Lord, we dedicate to you our seniors. Sila po, Panginoon, ang tinitingala at tinitignan ng maraming mga kabataan. Madaling mangopya kapag merong nakikita. Madali kaming kopyahin dahil nagpapakita kaming tunay na paglilingkod, tunay na pagdidisciple. Because the next, makikita namin yung legacy namin ay nasa mga kabataan. Lord, hindi mo kami panghihinain. Give us a quality life. Not just a quality life,
quality, long life. At alam ko, Panginoon, hindi lang 100,000 ang makukuha namin pagdating ng 100 years, kundi ang iyong pagpapalang tuloy-tuloy. Thank you, Jesus. We dedicate to you our senior citizen na patuloy silang maglilingkod. In Jesus' name. Lahat tayo magsabi ng Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo. Alright, God bless you po. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Pastor Vince, 35 years old. At ako po si Pastor Therese, 35 years old. And we are the pastors of Overflow Christian Ministries Incorporated, or mas kilala bilang Overflow Church. Year 2020, pandemic time, una ako nakakita ng short clip ng si GS Philippines at first reaction ko is maganda ang turo at impactful siya. Hindi ko malimutan yung pinaka-striking sa akin na sinabi ni Pastor Rami na ang pag-asa ng bayan ay ang mga kabataang disciple. Kaya naging follower po ako ng CGS Philippines at nakikita ko po sa post na active po sa discipleship ang church. Kaya hindi ko na napigilang mag-comment at nagtanong ako kung ano bang gamit na discipleship. At praise God po ay mabilis po yung response at doon ko nalaman na isang primary leader ang nag-reply sa akin at sabi niya na imimit ako ni Pastor Rami. So by April 2021, nagsimula po yung coaching at downloading namin ni Pastor Rami at hanggang ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin po. So, nung sinabi po ni Pastor Rami na mag-undergo po kami ng process, ay bukas po sa loob naming mag-asawa na sumunod. At doon po si Pastor Rami po yung nag-OVE sa amin, nag-consolidate, at hanggang nakapag-life class kami at nag-destiny training. So, nung una po, medyo malaking adjustment kasi nga po, syempre, hindi po tayo nasanay na laging nagsusulat sa ating daily devotion. But, nagkalaunan po is natuto po at na-adapt po namin mag-asawa at naging part po siya ng daily routine namin. Kami ay natuto na sa process, agad po namin itinuro sa mga hinahawakan namin. Yun din po yung instruction ni Pastor Rami na ang discipleship ay modeling. So kami na muna yung mag-undergo tapos susunod yung aming mga hinahawakan. Nag-start kami ng School of Process and by the grace of God, nakabuo po kami ng primary leaders at cell groups. Nagsimula lang po kami sa 8 katao po sa house church na sinimula namin. At praise God po ngayon, meron na tayong 267 members sa cell group dito sa Siquijor. At out of 267 ay may 113 na nasa process po. Glory to God. So sa akin po, no, yung alam natin na may mga hamon din po, pero mahalaga lang po talaga yung commitment, tsaka may pag-honor po tayo sa ating mga pastors, sa ating mga leaders, at focus po talaga tayo sa vision. So importante po natin yung open communication, lalo na po sa pagpapatakbo ng process. So Hindi po namin malilimutan yung sinabi ni Pastor Rami sa amin na kapag sumunod lang kayo, ay makikita nyo yung pagdami ng mga disciples sa church. So yun po, nag-focus lang po kami at hindi po naging maluwag sa amin si Pastor Rami. May mga pagpipressure din po at tinanggap lang po namin yung pressure, yung challenge at nakita po namin yung resulta. So, maraming salamat po once again sa aming CGS Philippines family. Thank you po sa pag-guide sa amin and we are so excited for the things that our God is going to do po sa ministry. So, once again, thank you po and we are so excited to see you this year also. So, God bless po and happy anniversary Happy CGS anniversary po. Philippines. God bless Thank you po. Pinagpala po ba tayo mga kapatid? Malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Praise God. Parang mahina ah. Isa pang malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Praise God.
Pastor Pai, maraming salamat sa punong-puno kami sa mensahe na aming natanggap ngayong hapon. And thank you so much po sa mga message na yon na tataglayin po ng lahat ng mga pastors, mga leaders at mga disciples. At bago po tayo mag-closing prayer, nais ko po lamang pasalamatan ng GCF Management na tayo ay pinahintulutan na gamitin ang lugar nila. Palakpakan natin ang GCF Management. Thank you so much sa management at sa pastor ng lugar na ito. Pinasalamatan po natin at sila napaka-generous na gamitin ang place na ito. At the same time, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga primary at mga leader of leaders natin at mga cell group leaders natin. Palakpakan natin lahat ng mga primary, mga cell group leaders, and leader of leaders sa mga churches like sa Paliparan, together with your pastor, Gawaran, together with your pastor, Tondo, kasama si Pastor Jess. Thank you so much. At ganun din sa lahat ng mga disciples, mga leaders natin, at mga cell group members ng ating CJS Las Piñas. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you so much po. At nagpapasalamat din po tayo sa ating media team. Palakpakan natin ang ating media team. Ang ating music team. Palakpakan natin ang ating music team. Maraming salamat po. At salamat din sa ating mga kaibigang pastor na nandito ngayon together with Bishop Joey. Sa lahat ng mga pastors nating mga kaibigan, palakpakan po natin sila. Mga pastors sa Las Piñas, sa Parañaque, at may pastor po ako nakilala kanina sa Quezon din. Palakpakan natin kung may mga pastors pa dito. Thank you so much. Palakpakan din natin ang ating mentor, Pastor Pai at Pastor Alen. Maraming salamat po. Like sa sinabi ni Pastor Pai, ang church na lumalago ay may discipleship. And you are the evidence of a growing church dahil nag-undergo po kayo ng discipleship. Kayo po ang bunga ng discipleship even in online platform. Nakita po natin God really is working different places. At ako'y nagpapasalamat, kanina may nakausap ako habang papunta mga tao dito. Ang kanyang leader ay nasa ibang bansa, siya naman taga Sampaloc. At ang kanya na mga leader, nakausap ko kanina, taga ibang bansa naman, at siya nandito din sa atin, dito sa Pilipinas. So nakikita ko mga kapatid, walang hadlang ang lugar, walang hadlang ang mga location. Through online platform, biro mo yung leader mo taga ibang bansa na disciple ka sa Sampaloc. Ganon ang isang example. Ang mga taga Binangonan, ang leader nila sa Korea. At ngayon, na-disciple sila, may church na po tayo roon. At yun ay isang example mga kapatid. Kaya ito'y paalaala ko lamang po sa ating lahat. Bago po tayo aalis mamaya, huwag natin sayangin ang araw na to na hindi po tayo anniversary disciple. Like sa sinabi ni Pastor Pai kanina, may continuity ang ating excellence through discipleship. Ibig sabihin, huwag mong hayaan na next year ka naman babalik dito. Magpa-disciple ka. Sabihin mo sa katabi mo, magpa-disciple ka na ngayon. Sabihin nyo sa katabi nyo mga kapatid, hindi po tayo dinisenyo ng mga event-oriented followers of Christ. Hindi po tayo pang anniversary disciple lang. At ang reminder sa atin, isang reminder sa atin ng ating mentor, paalaala po sa ating lahat, mga kabataan, no? Nasa middle ages, nasa prime age kayo, huwag niyong hayaan lamunin kayo ng mundo. It's about time. Sino man ang leader niyo, sino man ang pastor ninyo, napakahalaga ng discipleship. Dahil package yan. Hubugan ng buhay yan. Aayusin ang buhay natin
pati yung ating pamilya, ang ating next generation. Kaya I'm praying, ako'y nananalangin na itong anniversary na ito yung starting point mo. Magpailalim ka, magpa-disciple ka, mag-undergo ka sa process. Kasi ito yung tinatawag natin na mayroong fruitfulness na at the end, before you are an attendee, now marami ngayon dito naging leader of leaders na ginamit sila ng Panginoon. Hindi lang sila nakikinig, kundi ngayon naging fruitful na sila at nagamit sila sa ubasan ng Panginoon. At dapat yun ang ating maging drive. Dahil marami pa ngayon ang mga spectator kaysa mga participants in the kingdom of God. Pag disciple, hindi habang buhay nakikinig. Pag disciple, hinuhubog upang ihanda na gamitin ng Diyos. At ito ang mga bunga nito, mga kapatid, dahil sa mga masisipag na leader. Kaya sabihin nyo sa katabi nyo, before I close in prayer, magpagamit ka na sa Diyos. No? Praise God. Sino po dito ang handang gamitin ng Panginoon? Iilan lang ang nakataas ang kamay. Lahat dapat ay ginagamit upang magkaroon tayo ng nation transformation. Amen? Palakpakan natin ang malakas ang ating Diyos na buhay. Praise God. Tama yung sabi ni Pastor Pai, may problema ang bansa natin, may sakit. At ang tanging solusyon, magsimula sa church, dapat paigtingin ang discipleship dahil kapag nabago ang bawat isa sa atin, mababago ang ating pamilya, mababago ang ating komunidad, mababago ang ating syudad, at mababago ang buong bansang Pilipinas. It's because of discipleship. Amen? Malakas na palakpak muli sa ating Diyos na buhay. Again, thank you so much. Maraming salamat po sa presensya ng lahat na nandito, na nasa iba't ibang lugar, malayo pa. At nakiisa po kayo to celebrate the goodness of God in us, na nagsama-sama ang lahat ng binago through discipleship. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, hingin natin ang basbas ng ating Diyos na buhay. Tumayo po tayong lahat. At tayo po ay dadako sa ating panalangin. Sige po. Taas po natin ang ating mga kamay and let us close in prayer. Father God, maraming salamat sa mga mensahe ng awitin mula kanina at higit sa lahat sa mensahe ng iyong lingkod. Ang mga salita mo, O Diyos, dalangin namin na ito ay isang tanim at tutubo at magkaroon ng bunga sa bawat isa na narito. Thank you so much sa mga paalaala mo sa amin through your servant na kami, Panginoon, ay dapat mayroong covenant, mayroong agreement sa iyo. Mahalaga ang relationship sa discipleship na dapat mananatili kami hanggang wakas sa aming paglilingkod. I pray, Father God, sa oras na ito, pagpalain mo lahat ng nandito ngayon. Thank you so much sa buhay ng mga pastors, mga leaders, mga cell group leaders, mga leader of leaders, mga cell group members. Salamat, Panginoon, sa likod nito sa lahat ng nagpagal upang maging matagumpay ang anibersaryong ito. Salamat sa buhay ng mga anak mo. And we pray, ito pa lamang ang simula upang lahat kami, Panginoon, magkaroon ng conviction na hindi lang kami umattend para makinig at makiselebrate, kundi willing kami na gamitin mo hanggang wakas. Dahil marami, Panginoon, ang aanihin, konti ang manggagawa. I pray, simula sa araw na ito, lahat ng dumalo ay tinawag mo patungo dito upang gamitin kaming lahat for the great harvest. And we know, all God, all things are possible. Blessing upon blessing to all of us today. In the name of the Father,
the Son Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Praise God! So bago tayo umawit ng closing song, mga kapatid, bago tayo umawit ng closing song, June 12, meron po tayong Great Harvest sa Las Piñas. At ito ay merong pakikiisa, pagsasama ng mga pastors, at kayo ay inimbitahan po namin. Ito ay collaboration at coordination po ito ng Love Las Piñas Pastors. Tayo po, kung kayo'y malapit dito, tayo po ay sumuporta dito, sumama po dito for the Great Harvest na pinangunahan ng Love Las Piñas Pastoral Movement through Bishop Joey Bernales. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? We want great harvest. We want great harvest. At minsan pa, after ng closing song, mga kapatid, pagkatapos ng closing song na ito, lahat po tayo ay kukuha ng ating remembrance sa lugar na ito. Dito tayo nagkaroon ng covenant. Narinig natin kay Pastor Pai. So lahat kayo kasama sa isang napakalagang anibersaryo na ito. So mamaya kukuha po tayo ng picture, mga kapatid. At minsan pa, malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Church anniversary is not all about replacing what you have done for the former years. Marami mga churches, pag nag-anniversary, pinapalitan nila yung mga bagay na dapat palitan dahil hindi ilan lang kung ano ang priority sa simbahan. The church is not one event of this anniversary, but it's all about growing and doing the vision. Let it go, let's go. Shake off the weight, let His freedom show. Let it go, let's go. Step into joy, let His spirit flow. We're alive, we're redeemed. Ngayong araw na ito, sineselebrate po natin ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa CGS Philippines. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. I'm breaking free. You need to disciple the disciple maker. Hindi lang nahihinto sa discipleship. Kinakailangan mag-build tayo ng disciple maker. Kapag ang disciple maker ay nangyayari yan, up to the next generation, meron kayong tinatawag na legacy. Let it go, let's go. Shake off the weight, let His freedom show. Let it go, let's go. Step into joy, let His spirit flow. We're alive, we're redeemed. God is here and He's our King. Let it go. Ang discipleship, buhay! Hindi material sa ipinapasa mo, buhay! I won't stay stuck at this mountain high. I'll break camp. Huwag na huwag kayong mapapagod ng paglilingkod, kundi walang makikitang halimbawa ang mga next generation. Singing loud, no more guilt. Huwag niyong hayaan lamunin kayo ng mundo. It's about time. Sino man ang leader niyo, sino man ang pastor ninyo, napakahalaga ng discipleship. Dahil package yan. Hubugan ng buhay yan. Aayusin ang buhay natin, pati yung ating pamilya, ang ating next generation.